Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel, and today is September 23rd, 2024, and today's video is all about unboxing the newest iPhone, which is iPhone 16 Pro Max. So, nakakuha ko agad guys ng model, ng unit from Hong Kong, and so this is gonna be a Hong Kong variant, and ang pinaka-difference lang naman niya is Hong Kong variant has two physical SIM card slots. So, mas convenient yun para sa akin as a traveler kasi yung isang number magagamit mo for roaming and then yung isa for your personal use. So, tara guys, samahan nyo ako mag-unbox. So, to start off, bubuksan natin siya. Ito, of course, chinek ko lang yung loob pero hindi ko pa siya na-activate talaga. So, ito yung box ng iPhone 16 Pro Max, and I also wanna share the box of iPhone 15 Pro Max na binili ko last year. So kung mapapansin nyo, parehong-pareho lang yung boxes nila and yung content lang yung may iba. So buksan natin tong iPhone 16 Pro Max. Guys, mainit-init pa. Ang pinili kong color is yung flagship color nila, which is Desert Titanium. So ito siya. And I will do a side-by-side comparison dun sa current phone ko, which is iPhone 15 Pro Max. So, ito. Guys, itong iPhone 15 Pro Max is white titanium. Ito naman is desert titanium. Ito yung color difference niya. And kung mapapansin nyo guys, ito is almost similar dun sa rose gold color ng iPhone 11 Pro and 11 Pro Max. Yan. So, inside the box, merong USB cable na braided USB cable, same dun sa iPhone 15, and then meron din siyang SIM card ejector. Etong USB cable niya is Type-C to Type-C na, and then meron maliit na lang na user manual. Ito yung manual ng iPhone 15 Pro Max guys, nakalagay pa rin siya dito, and ayan, may stickers pa rin. Hindi ko pa nga nagamit yung sticker na nandito sa 15 and then SIM ejector sa 15 Pro Max. So, ito yung user manual ng 15 Pro Max. Ito yun sa 16. So, mas numipis, mas lumiit. Kasi nga, they're trying to be eco-friendly by 2030. Yun ang goal nila. So, ito lang yung pinakalaman niya. User manual, yung cable, and then SIM ejector. And then, wala na. Yun na yun mismo. Box na lang talaga. And as you know guys, hindi na sila nagbibigay ng power adapters for the newer versions of iPhone kasi they're trying to be eco-friendly or nagtitipid sila, whichever. So, tanggalin na natin yung harap niya. Yan, at ipa-power on na natin. So, ang pinaka-difference ng display guys, sa display sabi is 15 Pro Max is 6.7 inches display and 6.9 naman yung 16 Pro Max. So, medyo mas lumaki ng konti. So, buksan na natin. Ayan. So, habang inintay natin siya mag-on, sa physical buttons, guys, ang pinaka na-add lang is yung camera button ng 16 Pro Max here. Meron na siyang camera button. Sa 15, wala. Ayan, ito yung 15. So, wala. Then, yung mga side buttons, volume and all, same pa rin. Then, yung action button. So, ito na. Nag-on na. So, sa setup lang natin siya. I-activate natin. So, ito guys, naglo-loading na siya. Medyo matagal lang yung activation, syempre. Kasi ita-transfer ko yung files from old phone to new phone. Kaya medyo matagal-tagal yung pag-iintay. And, ang pinaka-main difference lang ng 16 Pro Max sa 15 Pro Max aside dun sa physical button ng camera is yung core, chip niya, which is A18 Pro. Sa 15 Pro Max, A17 Pro. And then sabi din dito mas matagal yung battery life, 33 hours video playback. Yung sa 15 Pro Max is up to 29 hours lang. So matetest natin ito sa mga travels natin. Same din, may Face ID, 5G, and then MagSafe capable, and then this is 512 gig pala guys. Kumuha ko ng medyo mas mataas na gig kasi para sa mga photos, since mahilig tayo mag picture mas maganda yung mataas na gig yung kunin natin. Tapos camera niya basically may night mode portraits pa rin. Basically mas malinaw, sabi
So, malalaman natin yun sa mga pictures na iti-take natin sa mga susunod na travel vlogs natin. And, yan, hinahanap ko pa kung meron pong difference. Nag-check lang ako dito sa Apple website ng comparison para at least may reference tayo kung ano yung mga i-expect natin dito sa 16 Pro Max. Pero yung weight niya guys, parang mas magaan nga tong 16 Pro Max dito sa 15 Pro Max. Kasi, ayan, pero pareho rin siyang titanium, natural titanium din yung pinaka body niya. So ito na guys, mamimili na lang tayo ng language. English of course. And then, yan na, activation na. Kapag pala guys, meron kayong old iPhone tapos gagamitin nyo dito sa new iPhone, mas madali na yung activation, hindi na siya manual. Iko-connect mo na lang yung data ng old phone mo dun sa new phone mo. Tapos, ayun, mas madali na siyang masa-set up. Just like this one. Ayan, lalabas set up as new iPhone. Dun sa old phone mo, i-continue mo lang. Then, ayan, itatapat mo yung camera ng old iPhone dito sa new iPhone. Tapos, yan na. Activating na siya. Ayan, tapos, pag na-activate nyo na guys, yun, makikita na natin yung key features niya. And of course, since this is the newest iPhone, it comes with the latest iOS, which is iOS 18. So, marami rin mga cool features yung iOS 18. Pwede ka mag-rearrange ng mga icons sa phone. Tapos, pwede na rin yung dark mode. Even dark mode theme. Even dun sa mga application icons, magiging dark mode na rin siya. So, yun yung mga things na nagustuhan ko. So, we're on the process of setting up our Face ID. So, balikan ko kayo. So, ito na guys, after Face ID, transferring data na from old iPhone to new iPhone. So, it would take some time. And, excited na ako na matest to dito sa mga susunod nating travels guys. So, titignan natin kung magiging sulit ba yung pagkakabili natin or pag-switch natin sa new phone. Or, dapat hindi na tayo nag-switch. So, antabayanan nyo yun sa mga next vlogs natin. Sandali lang guys! Bago kayo tuloy ang video ito, napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. So malaking tulong at malaking bagay para sa akin na may pagpatuloy ang mga vlogs na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Subscribe na! Now back to the video. So guys, after 48 years, finally na-activate na siya. And welcome to iPhone! So ito yung kanyang physical na itsura. Na-restore na yung mga apps ko and nagda-download na siya. So ngayon, testingin natin yung camera niya. Yan. So may sinasabi, photographic styles. Try it. Ayan o. So guys, ito yung itsura ng camera. Share ko lang. At saka mayroon na siyang function button. May function button to. So kapag kukuha ka ng shots, mas malinaw na siya. And magsasend na lang ako ng mga sample shots from this phone. Pipicture natin yung box. Tignan natin kung gagana. Okay naman. And functioning naman tong camera button niya dito guys. So, malalaman nyo pa rin sa mga susunod nating vlogs kung ano yung feedback dito. Pero, basically okay naman siya. Malaki yung camera, yung pinaka-screen niya mas malaki, yung battery life niya longer, sabi. And kung ano pa yung mga matutuklasan natin, abangan nyo na lang sa next vlog natin. So yun muna guys, i-end ko ng vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. Share this video, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga future vlogs. At ngayon, ibabalik ko na ang Taiwan vlog.